Hindi nawala ang matinding paniniwala sa kabila ng 6 na taong pagkakakulong. Susunod na taon, siya ang presidente niyo. Joseph Estrada, ang kauna-unahang pangulong hinatulan sa salang pandarambong. Bakit siya mahal ng masa? Pag yung kasama mo yan sa mesa, sisilbihan ka. Ganon. Paano niya pinatakbo ang kanyang naudlot na administrasyon? He is a very good headhunter. Saan siya nagkamali? Parang minsan he cannot say no to, alam mo, to some friends. August 5, 1969, unang tumawid si Joseph Estrada mula pagiging aktor hanggang pagiging mayor. Pagkaraan ng 29 na taon, sa Malacanang na siya hinatid ng masa na hanggang ngayon ay hindi bumibitiw sa kanya. Ano ang nasa likod ng gayuma ni Erap sa masa? Marami mo bang tentasyon bilang presidente? Marami. Ano po yung mga tentasyon na yun? Bribe? Right. Napatawad niyo na ba si CMA? I've forgiven them all. All. Naku, make-believe. Ano lang yun. Pumayat, mas mabagal ng maglakad, pero masigla pa rin nakipagkwentuhan sa amin si dating Pangulong Joseph I Estrada. never appoint military men. Binalikan namin ang huling araw niya sa Malacanang. Anong sinabi niyo sa mga kamag-anak niyo? Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot. Huwag kayong umiyak. Lakasan niyo ang loob niyo. Pero, pag nag-iisa na ako, sobrang lungkot ko. Ano ho yung ikinalungkot niyo? Dadasal ako, maging superstar ako, binigay sa akin ng Diyos. Maging mayor ako, nagdasal din ako. Before tapos maging senador, nagdasal din ako. Vice President, binigay sa akin, naging presidente, doble ko nagdasal ko. Kasi siguro, ang laki ng lamang ko. Eh, hindi naman ako nagdasal para makulong ako eh. Bakit? Pati yung binigay sa akin. Tila buong puso nang natanggap ni Erap ang mga nangyari sa kanya at sa kanyang pamilya. Nung sinuko raw niya ang sarili sa proseso, hindi niya inasahang masisibak siya sa posisyon. I can defend myself. Malakas ng loob ko. That's why, nung nagkaroon ng movement na impeachment sa House, I did not talk to any congressman. Nire-road pa nga yung impeachment ko eh. Biglaan lang binangon ng speaker. Hindi dinaan na sa Committee of Justice. So, whatever. Walang hearing. Okay. I didn't stop it. I said, I'm willing to face and defend myself in the Senate. After due deliberations and upon motions duly seconded and approved, the body... Sa rules ng impeachment, ang complaint ay dapat dumaan muna sa Committee on Justice para sa isang pagdinig bago ihatag sa plenary. Pero pwede itong idiretso sa Senado kung i-endorso agad ng 1/3 ng Kongreso ang impeachment complaint. Ganito ang nangyari sa kaso ni Erap. Nangamba na lang daw ang mag-anak ni Erap nang magtipon na sa EDSA ang libu-libong relihista. Noong una sabi niya, talagang, di bali na kung patayin nila ako, hindi ko iwanan ang palasyo dahil ang taong bayan na naglagay sa akin dito. Pero kami nag-iiyakan na. Sabi natin, mas mahalaga sa amin ang buhay mo. Sabi ni JD, kahit nasa balag na ng alanganin, ni minsan ay hindi niya nakita na pinanghinaan ng loob ang kanyang ama. Nagbihis, bigla siya umalis eh. Iniwan niya kami. Siguro he wanted time alone, but he didn't want to show us that he was crying. Hindi namin siya nakitang umiyak. Pero kami lahat nag-iiyakan. Ano pong nag-udyok sa inyo na alis na ako? Sabi, marami raw tao nagkakagulo, marami raw mamatay. I pray hard. Dasal kami. With the family. Kasi para sa akin, bawat isa mahalaga. At alam ko, ang karamihan ng mamatay, ng mga mahihirap. Ibabala lang yung mahihirap eh. Yung mga mayayaman naman, tatakbo yung takot mamatay, maraming pera. Yung mahihirap, alam ko maraming mamatay. Yeah, I'd rather step down. But I never resigned. Mismong si Erap daw ang kumausap sa halos 500 tao sa labas ng palasyo para kumbinsihin silang umuwi.
Nang makatanggap ng balita na susugod raw sa Malacanang ang mga nagtipon sa EDSA, nagdesisyon ng pamilya Estrada na umalis na ng Malacanang. What led to his downfall were all the assertions, and which I am not an authority on, about moral values, daring to flout traditional conventions. He is a study in contradiction, maintaining traditional values but at the same time flouting them, and probably led to his downfall. And he was never really respected or held in high regard by, for example, the private business sector, who thought that they were above him, although he came from their class. Pag pinapagalitan ako ng mama ko, sabi niya sa akin, yung papa mo hindi dinadasal 2 oras ang araw, 1 oras at kalahati para sa iyo lang. Ang araw may Angelus 6 o'clock. Kung hindi ako late absent. Tapos, nung naging medyo teenager na ako, nababarkada ako sa mga, napapaaway ko minsan. Siyempre, yung papa ko, sabi ko, yung papa ko is a very religious man. He prays 1 hour before he takes his breakfast, 1 hour before he sleeps. So, pag pinapagalitan ako ng mama ko, sabi niya sa akin, yung papa mo hindi dinadasal 2 oras ang araw, 1 oras at kalahati para sa iyo lang. Bakit ho? Kayo ho bang tinatanaw na pinaka-pilyo? Tsaka tawag niya sa akin black sheep. Ikawalo sa 10 magkakapatid, maliit pa lang daw si Erap, may kapilyuhan na. Lagi akong pinipingot ng mama ko. Tsaka, siyempre ako lang left-handed. Nung maliit ako, binabalot yung kamay ko para huwag akong makasulat ng left, ng kaliwa. Okay. So, pinapalo palagi yung kamay ko pag nakikita ko. Pag alis naman niya, tinatanggal ko. Mahigpit daw ang ina ni Erap na si Doña Mary. Dahil sa kapilyuhan, madalas siya maparusahan. Noong araw, kung halimbawa, piso ang bawal nila George, sila Jesse, mas bata sa akin yan 50 lang sa akin, kalahati lang. Bakit ho? Salbahe daw ako Bata pa lang si Erap, napabarkada na raw ito sa mga mahihirap nilang kapitbahay. Sabihin nun sa mother ko, mama, kailangan nila ng bigas, kailangan nila ng time na yung mga sardinas, So, he gets from my mother's pantry. Tapos, pinamimigay niya. Kung minsan hindi na nagsasabi, mamaya hanapin ng mother ko dun sa pantry niya, wala. At pinamigay niya na. Engineer ang ama ni Erap. Graduate naman ng culinary arts ang kanyang ina, kaya daw mahilig sa masarap na pagkain ang buong pamilya. Minana raw ni Erap sa ina ang galing sa pagluluto, pati ang husay sa pag-aasikaso sa bisita. My mother was a very good cook, as I have mentioned, no? Kaya si Joseph din, yung kanyang taste for food is really something really mahirap mong i-please, no? Because he himself knows how to cook. Nang magkolehyo, namasukan si Erap bilang assistant mimeographer sa isang ospital sa San Juan. Doon niya naispatan si Loy. Ano ang nagustuhan niyo kay Dr. Aloy? Noong araw, sexy siya. Sir naman, nung araw hanggang ngayon. Sexy siya. She's still young. Bagong ano na siya. Bagong graduate. So, sabi nga nung administrative officer, sabi ko, sir, pakilala niyo ako sa doktorang yun. So, ambisyoso ka naman, sabi sa akin, doktora yun. Hindi napigilan ang binata sa pagdiskarte. Kasi bulok yung mimeographer mo, yung original lang readable Kaya sabi ko sa messenger, ito bibigyan mo itong kay doktora. Siyempre, feel na feel niya yung ano. Special. Tapos yung karibol ko sa kanya, doktor din, may kaya lang kuripot. Minsan, duty siya 24 hours, di ba? Sa gabi. Yung padadala sa kanya ng doktor na nililigaw sa kanya, usong-uso ng Max Chicken. Padala sa kanya yung half lang. Ako, full.